Praise God. Praise God. Pwede po bang tayo muna tayo, mga kapatid? Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat na muli, mga kapatid. Samahan niyo ako sa isang pag-aalay sa Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. O dakilang Ama, kami po humihingi ng paumanhin sa iyo sa isang intermission ng gawain mo, o Ama, upang maganap ang mga personal necessities ng bawat isa. Sorry, Lord God. Alam po namin na hindi ka dapat naghihintay sa amin, na dapat kami ang laging on time sapagkat ikaw ay laging on time sa iyong mga gawa, o Ama. Salamat po, O Diyos, kami pong muli magpapatuloy sa gawain mo. Samahan mo kami, O Ama, patuloy kang maghayag sa amin. Dadako po kami sa pagbabasa ng iyong mga banal na salita. Muli kaming mag-aaral, O Ama, at sa bawat mapagbubulayan namin, O Ama, ilagay mo sa mga puso namin upang ito ay aming may pamuhay, O Diyos. Gamitin mo po ang iyong maliit na lingkod. Wala po akong kakayahan nito, O Ama. Maging ang mga propetang ginamit mo, ang tuwing mangungusap sila, ang pangungusap nila ay ito ang sinabi ng Diyos. Ganito nawa naming makakamit, maririnig ang iyong mga banal na salita. Ito ang sinabi ng Diyos, na ang mga ito'y thus saith the Lord, na dapat naming sundin. At hindi galing ito sa aming sariling kakayahan, kundi galing sa iyo ito, Ama. Samahan mo po kami, ang mga tainga na gagamitin mo sa pakikinig. Ibigay mo ang mga pakinig na ito na may lakip na Espiritu Santo, o Ama. Gayon din po sa labi ng mga labi ng iyong gagamitin. Pahiran mo, O Ama, ng langis upang magkaroon ng kapangyarihan ang iyong mga banal na salita. Bless us, O Lord. Samahan mo kami, maging ang mga nakikinig sa internet, ang magsisisubaybay ng mga mensaheng ito. Bless them, O Lord God. Bless mo ang bawat isa. Samahan mo kami, O Ama. Sa iyo po lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan. O Ama, ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Praise God. Buksan po natin, mga kapatid, ang ating mga Biblia o mga tab nyo sa isang talata matatagpuan sa aklat ni Propeta Malakay, chapter 3, verse 6. Isang talata, mga kapatid, na nakakagalak sa exhortation, sa testimony na napakinggan natin. Kabahagi po ang mga ito ng ibinigay ng Panginoon na ito sa atin. Verse 6, Book of Malakay, chapter 3, verse 6. Samahan ninyo ako sa pagbabasa habang binabasa ninyo dyan. For I am the Lord, I change not. Ito yung masarap. I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Siya ang magdadagdag sa kaloob na mensahe sa ating propeta at sa ating lahat, mga kapatid. Pwede na tayong magsiupo. Ang pamagat nito ay hindi ko binabago na yung mga pamagat pambihira na kung related lang. Itong mga ito ay pinagsikapan ng ating kapatid na tiningnan ko yung mga message ng prophet. Ito ay minensahe, no? January 20, 1962 sa Phoenix, Arizona. Ito, ang pamagat nito, The Unchangeable God Working in an Unexpectable Way. Ito yung pamagat nito. So yung Diyos, siya lang hindi pwedeng magbago, no? So kaya kung meron tayo na inawit na blessed assurance, hindi pwedeng magbago ito, no? At kung siya ang humahawak ng future,
hindi pwedeng magbago ito. No? Magbago ang lahat, hindi siya magbabago. Kaya, saan tayo pupunta? Doon sa hindi nagbabago. May mga pangako siya sa atin na hindi siya pwedeng magbago. Ibig kong samahan ng isang kaunting patotoo, isang maikling patotoo, ang mensaheng ito na hindi nga siya nagbabago. No? Ang sabi niya dito sa kanyang mga banal na salita, madalas natin naririnig ito, no? And this sign shall follow them that believe. Yung mga signs, sabi niya, ay susunod ito sa mga mananampalataya. And he does not change. Hindi ito nagbabago. Kung hindi siya nagbabago, bakit nababago sa tao? Hindi natin pwedeng sabihin na yung Diyos yung may problema. No? Kung kaya niyang magpakita ng kagilagilalas na bagay sa lumang tipan, if He is the same yesterday, today, and forever, He is still the same God today. Amen. Sa ating na hindi siya pwedeng magbago. Ang sabi niya, call unto me, kanino ka tatawag? Sa Diyos. Huwag kang tatawag kay Mary. No, wag kang tatawag dun sa nakapako na nga yun eh. Siya nga, hindi matulungan yung sarili niya eh. No? Oo. Tapos dun sila hihingi. No? Wag hihingi dun sa nandoon sa nangitim na nakahiga, pagkatapos hinahatak ng lubid, ipinoposisyon. Wag dun hihingi. Wag kang hihingi sa pastor. Wag kang hihingi sa church. Wag kang hihingi sa church, mabibigo ka kung sa church ka hihingi. Wag mong iisipin na kung ano yung mahihingi mo sa church o may tutulong sa iyo ng church. Yung hingan mo, yung hindi nagbabago ng pagkakaloob. No? Doon tayo lagi pumunta kasi ang lahat pwedeng magbago. No? Hindi nagbago ang Diyos sa pangako niyang ito. Bagamat minsan meron tayong mga nararanasan sa araw na ito maaari o hanggang bukas. Meron akong yung kapatid ko ay nasa ospital pa hanggang ngayon. Minsan pero para sa akin hindi pagkakamali kasi nung diniagnose siya ng doktor, meron daw silang nakita na bukol sa kanyang atay at saka nanganak pa, mayroong mga bukol-bukol pa na maliliit. So, ang payo ko lagi, sabi ko, ipag-pray natin. Mag-pray tayo, tandaan natin, ang Diyos, siya ang great physician. So, ngayon, dahil may doktor din na nagbanggit noon, yung unang tumingin, na gano'n, ang iniisip nila, wala na. Cancer, ang sabi ng doktor na unang tumingin. Pero wala pa yung oncology. Pero may nakita na sila na gano'n. So, sa prayer, bago dumating yung oncologist na magte-test uli sa kanya, so ang prayer talaga, sabi, call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things that you do not know. So, yung hindi makakaalam talaga nito, yung kulang sa pananampalataya. No? Pero yung mananampalataya, iba ang pagtanggap niya sa mga ganitong bagay. So, nung dumating yung oncologist kahapon, kung hindi ako nagkakamali, kahapon, tinest ng oncologist, sabi niya, bakit wala na may mga bukol na maliliit? Meron pa dun sa ilalim ng atay, meron pa na dun pa yung isa. Pero sabi niya, huwag kayong mag-alala. Sabi niya, mukhang makukuha ito sa gamot pa. Hindi lang sa gamot, sa panalangin. Kasi kulang sila sa pananampalataya eh. So sa pananalangin, at ang sabi, maaaring umuwi siya mamaya o bukas. Sabi ko, una ang Panginoon. Tingnan ninyo, sabi ko nga sa Panginoon, pag nagdadasal ako, Panginoon, hirap kitahin ng pera. Maaaring hindi kami gumastos doon. Ang daming lumalaki yung gastos at walang maasahan. At yung dapat na maasahan, hindi mo pa maasahan. Yung kaisa-isang anak niya na pwedeng tumulong, hindi pa makapag full blast ng tulong. Yun ang mahirap pagka yung nangangasiwa ng lahat, yung babae, at yung babae sumobrang higpit, hindi makakilos yung lalaki. Kailangan alam lahat ng babae.
Sabi nga nung anak ko, si Rio, sabi niya, kulang yan sa pagmamahal. Sabi niya, kung namahal niya ang kanyang ina, ang nanay niya, siguro kahit patagulang, padadalhan ko kahit $100 lang yung nanay ko. Sabi niya, hindi yung eh, nagbigay lang ng $50 nung sa nanay niya, may sinasabi pa. Sabi na, dahan-dahan kayo sa paggastos, $50 lang yan. Hindi pinupulot yung pera. Tingnan ninyo, sabi ko, kapag kulang sa pananampalataya ang tao, meron siyang mga pananalita na kung minsan hindi mo masikmura, no? Anak pa niya yan. Sabi ko sa Panginoon, salamat sa Diyos. Kapag ka ang pag-ibig, hindi lang phileo, yung phileo, okay, hindi naman masama, no? Pero pagka yung agapaw ang dumating sa atin na pag-ibig na tulad ng sa Diyos, hindi mo na tinitingnan kung ano yun. Sabi nga ni Sister Baby, aanin natin yung mga ito. Bakit hindi mo bigyan? Alam niyo mga kapatid, talagang yung meron tawag dito, may tawag doon, merong iba't iba. Ang sa amin ni Sister Baby, sabi, hindi bali, basta wag lang tayo, wag lang yung pamilya natin. Ang ganun na doon sa mga ganung kalagayan. So praise God, nakita ko yung kapatid ko na sumaya. At sabi niya, lumakas siya, nawala yung mga masakit na nararamdaman niya. Sabi ko, nawa, magpatuloy ito. Gumaling na nawa siya. At ang dalangin ko sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, kung kukunin mo man siya, unang pagalingin mo yung katawan niya, pagalingin mo yung kaluluwa niya. Yung manampalataya siya. Hindi yung gagaling nga yung katawan, hindi gumaling yung kaluluwa. Nandoon pa rin sa kalagayan na hindi siya maliligtas. Pero nung sinisharean ko, kasi talagang medyo diretsuhan ng, hindi na kailangan yung paligoy-ligoy na pagsishare, no? So yung pagsishare talagang, maling-mali kasi yung mga pananampalataya ninyo. Kung saan kayo tumatawag, bakit hindi kayo tumawag doon sa talagang sumasagot na Diyos? Tatawag kayo kay Mary, tatawag kayo sa mga rebulto. So, anong magagawa niya sa inyo? May tinga sila, hindi sila makarinig sa inyo. Kaya anong nangyayari sa inyo? Lahat kayo nagme-maintain. Meron kayong maintenance na gamot. Bakit kayo kailangan lang mag-maintain? Dapat ang Diyos ang mag-maintain ng kalusugan natin. Bakit kayo ang nagme-maintain? Mga gamot, sabi ko. Oo nga eh. O, paano nandun sa ganyang kalagayan? No? Kaya, oo nga. Oo. Paano kung lumakas? Sisimba ka na naman to sa ano? Paano kung kunin na ng Diyos yung buhay? Wala na. No? Kailan pa, mga kapatid? Hindi nagbago yung Diyos na ito na nanggagamot sa atin. No? So, kailan pa natin ito tatanggapin? Kailan pa natin siya, nandoon na sa kalagayan na nakahiga na? Mahirap nang baguhin, hindi ba natin masigurado 100% kung tinanggap nga ng Diyos yung ating samo sa Kanya? Ba't hindi ngayon? Ngayon na, pag wala ka nang magawa sa Diyos, dun ka tatawag sa Kanya? Yung no more time, dun ka tatawag sa Kanya? Pero nung malakas ka, ayaw mo. Nung useless ka na sa Diyos, wala nang paggamit sa iyo yung Diyos, dun ka pupunta sa Kanya. Samantalang naririnig mo siya. Naririnig natin yung Diyos habang malakas tayo. Sabi nga nung isa, pag yumaman ako, maglilingkod na ako sa Panginoon. Doon na ako maglilingkod sa Panginoon. Kung hindi ka yumaman, hindi ka na maglilingkod sa Diyos. Hindi ka yumaman eh. Di ba? So mga kapatid, lahat nagbabago. No? Ang tao, madaling magbago. Minsan may pangako ang tao sa Diyos. No? Pagkatapos ng makamit ng tao, yung pangako niya, yung hiningi niya sa Diyos, sabi niya, magbabago na yung pag-iisip ng tao, no? Pero yung Diyos, kahit na anong gawin mo, hindi siya magbago. Sabi ng prophet, what is written, sabi niya, si Pilato, ginamit niya yun Ang naisulat na. Si Pilato pa nga yun no? Yung naisulat na, sabi niya. Mas lalo na yung Diyos. No? Sabi ni Haring Asuero, yung naging batas na, hindi na pwedeng baguhin yung salita ng hari. Hari pa lang yan. Paano yung Diyos? Mas lalong hindi nagbabago yung Diyos. No? So may paraan ang Diyos. Pansinin natin. Salamat sa Diyos.
Ang dalangin ko lagi yung nawa matanggap nila yung tamang pananampalataya. No, yung kaligtasan. Sabi ko nga sa kanila, huwag niyong sabihin na matataas kayong mga tao. Huwag niyong sabihin na nakakatapos kayo sa mga kurso ninyo. Huwag niyong sabihin na nag-aral ng katulad ni Danny, nag-aral ng theology. Nag-aral ng theology sa UP. Anong itinuturo ng theology niya sa UP? Magpakabait lang ang tao. Tapos mapakinggan mo, may kasamang mga pagpapatawa sa mga mensahe. Hindi ano ito. Hindi comedy ito. No? Seryoso ang pakikipag-usap ng Diyos sa atin. Gusto ng Diyos, mabago tayo. Kasi napunta tayo dun sa mali. Kaya gusto ng Diyos, mabago tayo. Kung napunta ka dun sa mali na katuruan, maling denominasyon, walang kukuning denominasyon. Walang kukuning tao ang Diyos sa denominasyon. Ang gusto ng Diyos, lumabas yung tao sa denominasyon. At yun ang kukunin ng tao, yung called out ones na sinabi niya. Kaya sabi niya, nagsuko siya ng angel, sabi niya, sigawan mo sila na lumabas sila. Come out, my people, and be not a partaker of her sins, and ye shall not receive of her plagues. Ayaw niyong lumabas. So, sabi niya, you will receive the plagues. Tatanggapin ninyo yung mga salot, sabi niya, kasi ayaw niyong lumabas. Kailan ko pa sasabihin yung mga kapatid ko? Pag wala nga. After the rapture, they will not see me anymore. After the rapture, we will see them in judgment day. No? So, pag tinignan mo ang buong mundo, tumingin muna tayo sa mundo. No? Nabubuhay tayo sa changing ng everything. Lahat nagbabago. Pati oras nagbabago. O kanina, nagsimula tayo, alas 8. Anong na ngayon? 10:24. Nagbago yung oras. Nagbago na. At yung lumipas na yan, hindi mo na pwedeng ibalik. Yan ang mahirap. Hindi mo pwedeng ibalik. Pero yung Diyos kaya niyang patigilin pati yung araw. No? Wag, stand. See? Sinong nagsabi? Joshua. Son, stand still. Tumigil. Tumigil yung pag-inog ng mundo. Binindicate ng Diyos yung sinabi ni Joshua. Bakit? God is with Joshua. Kasi sumusunod siya. He is in line of his duty. Kapag nasa in line of duty ka, you are the authority. Kahit nasa sundalo, pag ikaw yung duty doon sa gate, you see the police, tingnan ninyo yung police, kapatpatin yung police na nag-traffic doon sa roundabout. Pag sinabi ng police, hintuan lahat. Sige. Hintuan lahat. Kahit truck pa yan. Hihinto. Kahit yung truck na malaki. Ganun. Ganun yung authority. Sobra pa dun sa authority niyan, yung binigay ng Diyos sa atin. You can even cast out devils. You can cast out sicknesses. Sabi niya. So everything is changing. Mga kapatid. No? Nung 1992, no, dumating kami dito sa Doha, hindi mo pwedeng makita yung mga malalapad na daan na yan. Wala kang makikita malalapad na 3 lanes, 4 lanes. Wala. 2 lanes lang sa lubungan. Minsan, sa lubungan lang. Pero ngayon, mayroong mga overpass, mayroong mga, di ba, may mga tulay, may dami ng pagbabago ng Doha. Yung Carrefour na yan, nung una, hindi pa yan 1992. No? Yan ay huli pa. Alam niyo yung, kaya tinawag na Almana Tower, yung nandyan sa, may malapit kay Abdul Ghani dyan. Kasi yan ang mataas na building. Kaya Almana Tower. Tower na yan sa kanila noon. Pero ngayon, pumunta ka dun sa malapit sa city center, makikita mo yung nagtatayo ng mga building. Malaking pagbabago ng Doha. Di ba? Lahat nagbabago. Yung mga daan nagbabago. Yung mga tao nagbabago. Daling magbago ng tao, no? Nagbago yung mga yung politika, di ba? O ngayon, yung Senate nag-iimbestiga na. No? Iba? Tapos gusto nilang imbestigahin yung mas mataas pa sa kanila. See? Pero wise. He used his low degree. Bakit silang mag-imbestiga sa akin? I have more authority than them. So, tingnan ninyo, they cannot do anything. Sabi niya, pinupuwersa. But there's something wrong also. No? But there's something wrong also with them. Oh. But if you are wise, no? Ba't mo sila pababayaan na ikaw yung aapakan nila? Ikaw yung mas mataas sa kanila? Aapakan mo yung hari dito, ikukulong ka ng hari. No, magsalita ka lamang ng blasphemy sa
Sa Thailand nga, may nagsalita lang ng laban sa kay King Bumibol. They were put in jail. See, tingnan ninyo mga kapatid. No? So everything is changing, even politics, lalo na yung religion. Oh, yung religion, nagkagulo-gulo yung mga tao, nagbago-bago. Oh, natatandaan ko, nung bata ako, nung nasa Catholic kami, hindi naman kinakanta yung Our Father. Dinadasal. Pero ngayon, ginawa nilang rock. Oh, di ba nagbago? Nagbago yung maraming pagbabago, no? So constantly every year, merong mga pagbabago, no? Yung mga tao, tayo, malaki na ang pagbabago sa buhay natin. Na dati-rati yung buhay natin hindi mo masikmura. Lasenggo, sugarol, palamura, kung ano-ano yung mga pinagagagawa natin. Pero ngayon, aware ka na, hindi ka makapagsalita hindi ka makapagmura, hindi ka na makapagsugal, hindi ka na makapaglasing. Maraming bawal. Pero nasusunod. No? Yung mga bawal na ito, ayaw ng Diyos, nasunod natin. Nabago yung buhay natin. Dati, hindi man tayo palasimba. Ngayon, kahit napagod ka, gusto mo magsimba ka. Dati, hindi naman tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Pero ngayon, yung mamiss mo lang yung gawain ng Diyos, may malaking pagkukulang kang nararamdaman sa sarili mo. No? Ayaw mong mamiss. Minsan, hindi mo naman namimiss yung mga kapatiran kahit na yung ibang mga kamag-anak. Pero ngayon, namimiss mo yung makita mo lang yung isa, parang galak na galak yung puso mo na makita mo yung bawat isa. Dati hindi naman ganon. Nung hindi tayo mananampalataya, pag sinyeran tayo, baka gusto mo pang itaboy, no? Ayaw mo nang pakinggan. So everything is changing. Every program is being changed, no? Yung mga tao, dati friendly, ngayon, hindi na. Marami nang hindi. Yung magkakapit bahay nung unang panahon, o nung mga unang panahon, yung mga bata pa ngayon, hindi na nila alam. Nung unang panahon, alam na alam ko, yung wala mang bakod yung bahay namin sa kapitbahay. Kung minsan, may nakatanim lang yung bugambilya, tsaka yung isa, yung nagbubulaklak ng pula. Tsaka, mga ganyan lang yung, nakalagay lang doon. No? Tapos, sasabihin ng kapitbahay, ang dami niyan! Ito yung sabaw nyo. Ulam. Nagbibigay ng ulam. Noon. Ngayon, nakapader. Nakapader ng mataas. Hindi mo man makita yung sa kabila. No? Laki ng pagbabago. Yung mga tao, naging iba na ang ugali. Noon, wala ka bang, pahiram mo nga muna ka ng kahit na 2 butil lang na bawang. Sabi niya. Kasi wala. Ngayon, hindi ka makahiram ng bawang. Kahit na konting asin, hindi ka makahingi sa kapitbahay. Lilipat ka pa doon sa gate, sa pader. Kasi may pader May gate pang malaki. O may mga aso pang marami. Diba? Ang hirap humingi. Kaya ang gagawin mo, bibili ka lang para sa iyo. No? Ang laki ng pagbabago. Mababait yung mga tao noon, pero ngayon, hindi. No? Mapagpakumbabang loob pa yung mga tao noon. Ngayon, hindi na. Pero yung mga anak ng Diyos, yun na lang natitira mo pagpakumbaba lagi. No? Kaya iba yung magiging anak ka talaga ng Diyos. Ang maa-adapt mo, yung ugali ng Diyos. No? Ganun mga kapatid ang mga pangyayari. Sa ngayon, high-tech. Sabi niya. Dati, anong high-tech? Wala namang. Noon, ang paglalaba, pag naglaba yung nanay, minsan pupunta pa sa ilog Doon maglalaba para hindi na magbobomba ng gripo. Ganun yung nanay, no? Kawawa yung nanay, pagkatapos magluluto. Ngayon, pag naglaba, salang lang ng salang, nandyan na yung detergent, nandyan na yung sabon, nandyan na yung downy, nandyan. Wah, may pabango pa yung damit. Noon, wala nang downy naman noon Di ba? Ngayon. Sabi lang dun sa washing machine. Pag pinindot-pindot yung washing machine,
Brrr, brrr, sabi ng washing machine. Oh, kukunin mo. Napiga pa yung damit. Sasampay mo na lang. Noon, hindi ganun. Pero ngayon, di washing machine, no? Nung unang panahon, pag nagluto, oh, wala na tayong uling, sabi niya. Magsibak ka muna ng kahoy, sabi niya. Magkakahoy, nangingitim yung mga kaldero. Ngayon, ayaw man lang maitiman yung kaldero. Di ba? Ngayon, oh, mag-uunab ng bigas, pagkatapos, lalagyan ng tubig. Tsak! Pipindutin lang ng ganyan. Hintayin mo na lang, malulutuin na niyang mag-isa. Hindi na kailangan yung magtutusok ka ng mga kahoy. Sige. Oh, dagdagan mo pa yung kahoy doon sa dagdagan mo pa yung uling doon sa sinaing. Noon, ganun eh. Ang laki ng pagbabago ngayon. Di ba? So, everything is changing. No? Subalit nakakagalak mga kapatid. Ang mga churches, no? Ang mga churches ngayon, nagsisipagbago sila. Ang gusto ng mga iglesia, pagka member ng church, no? Lalo na kung palaging sa church, mas maganda. Lumaki yung church. Mas maganda. O, tingnan ninyo yung ginawa nila, no? Yung mga miyembro gusto makita marami. Hindi sila satisfied sa kaunti. Gusto marami yung miyembro na nakikita. Ang tinitingnan nila, parang mali pagkukunti. Gusto nila, marami para parang mukhang tama-tama. Yun ang nakikita nila. Gusto nila, malaki yung building na sinisimbahan nila. Gusto nila, kung mayroong mga sikat na artista, kasama nila, miyembro rin ng church nila, yung sikat na artista. Ay, alam mo, si Connie Reyes, doon sa amin nag-a-attend yan. Sabi, si Gary Valenciano, sabi, proud na proud sila. Pero doon sa sinasamba nila, paano ang kalagayan nila doon sa sinasamba nila? No? Ganun ang mga tao. No? Sasabihin nila, na ipagmamalaki nila. Pero praise the Lord, mga kapatid. Merong isa lang na hindi pwedeng magbago. Yung Diyos lang na sinasamba natin, na may salita nito, yun lang ang hindi pwedeng magbago. Kaya sabi niya, lilipas yung langit, lilipas yung lupa. Yung mga langit, lilipas. Heavens will pass away and earth will pass away. But my word, sabi niya, yung salita ko, kailanman ay hindi lilipas. It will the same yesterday, today, and forever. Hindi magbabago, sabi niya. Kung nangako siya ng kaligtasan para sa atin, hindi mo pwedeng baguhin yun. Pag sinabi niyang ililigtas ka niya, hindi mo pwedeng baguhin yun, kahit sino. Kahit yung church niyo, hindi niya pwedeng baguhin yan. Ilalabas ka ng salita ng Diyos, yung pagtawag niya, diringgin mo. Pagka sinabi naman niya na patitigasin niya yung puso ni Pero, walang magawa si Pero, tumigas yung puso niya. Alam niya, no? Alam niya kung babalik pa ang tao o hindi. Alam niya kung maliligtas yung tao o hindi. Alam niya kung tatanggap yung tao o hindi. Alam ng Diyos lahat ito. Kaya hindi mo siya pwedeng baguhin. Kaya sabi, He is infinite. Yung infinite, isang kahulugan lang ng infinite, sabi ng ating kapatid. There is no beginning. There is no ending. No? Siya lang ito. Lahat may beginning na at may ending na. So yung isa lang ang meron nito, ang Diyos. So yung Diyos lang ang nagsabi, nagpasulat, na siya ang Diyos na hindi nagbabago. Kaya kapag nangako yung Diyos, sabi ng ating kapatid, tanggapin mo yung pangako niya. Huwag kang magduda. Pero ang hindi lang magdududa talaga nito, yung tumanggap sa Kanya. Yung pinili ng Diyos, ito lang ang hindi pwedeng magbago. So ang sabi nga ng ating kapatid kanina, yung trabaho natin, mahalin natin, kapag kumatok ito, papasukin mo. Bakit? That unchangeable God, no? God is working in an unexpectable way. Unexpectable time. Hindi doon sa gusto nating oras. Doon sa hindi mo inaasahan, darating siya. No? No? Umaasa ka pero hindi mo alam. Darating siya. At pagkatok niya, huwag mong palalampasin ito.
No? Don't let that slip away from your hand, sabi niya. Itong Diyos na sinasamba natin, no? Hindi ito pwedeng magbago kahit kailan. Kasi sinabi na niya ito. Kapag sinabi niya, katulad ng let there be light. Tingnan niyo yung walang magawa yung kundi lumitaw yung liwanag, walang magawa yung liwanag. No? Lumitaw. Oh. Let there be heaven. Walang magawa yung heaven. Sabi na, talagang lumitaw. By the word of God. Sa salita lang ng Diyos, let there be earth. Lumitaw yung earth. Lahat ng sabihin niyan, let there be, lumilitaw. Walang magawa. Kaya nung dumating si Jesus Christ kay Lazarus, tingnan nyo, yung patay na, 4 na araw siyang patay noon. Nung puntahan siya ni Jesus. Sabi niya, he stinketh now. Sabi niya, because he is 4 days dead. Aagnas na siya. At kaya tinatanong niya si Martha, kung naniniwala siya na same is the life, is the resurrection and life, no? Naniniwala ako, sabi. Oh, by the call, no? Yung tawag, yung word. Tinawag siya ng word. Walang magawa yung death. Anong magagawa ng death? Lumayas yung death dun sa katawan niyang nakahiga, nakahimlay. So it's by the word. And the Lord Jesus Christ, siya yung word made flesh. Siya yung word. Yung creating power ng Diyos, nandun sa word. Pagkabigkas ng word, binikas ni Jesus Christ, tandaan natin, binikas man ni Jesus, it was shown by the Father to Him. No? Kaya nga hindi siya pumupunta eh. Hindi pa ipinapakita eh. Hindi siya nagmadali. Kaya lang tayo, minsan, pag meron tayong hiniling sa Diyos, 1 araw, 2 araw, 3 araw, 4 na araw, 5 araw, hindi pa ibinibigay. Baka hindi pinakikinggan ng Diyos. Sabi niya, wait. Pinapapaghintay pa pala ng Panginoon. No? Gusto kasi natin, doon sa way ng gusto natin, gusto natin mangyari yung mga bagay na gano'n. So itong Diyos na pinaniniwalaan natin, He is the Almighty God. He is omnipotent. All power, lahat nasa Kanya. Pag sinabing omnipotent, lahat ng power nasa Kanya. No? Kaya niyang baguhin na yung siyang tao na mali siya ngayon, babaguhin niya. No? Si Paul, maling-mali si Paul, pero nung tawagin siya ng Panginoon, yun ang, yung pag tinawag ka, submissive, no? Yung sasubmit. Yes, my Lord. Speak, my Lord. Ganun nawa, no? So, siya yung tinatawag na omniscient. Kapag omniscient, sabi, He is the all-knowing God. Omnipotent. All power. Lahat ng power nasa Kanya. Omniscient. He's the all-knowing God. Lahat alam ng Diyos. Kaya kanina, yung sinishare, pati yung mga nalaglag na buhok, alam niya. Pati yung tumutubong buhok, alam niya. Pati yung bilang ng buhok, alam niya. Walang tao makakagawa nito kung ordinaryong tao lang. Kahit sino pang scientist, sige nga, pabilang mo. Walang makabibilang. Except God. Amen. Kaya alam lahat ng Diyos ito. He is omnipresent. Present siya everywhere. Sabi niya. Huwag naman technicalan pagka omnipresent. Sabi niya. No? Pagka tingnan ninyo yung ang dating daan. Pag ite-technical ka ng dating daan, no? Sasabihin ang dating daan, sabi ni Eli Soriano. Ibig mong sabihin, kahit sa inodoro, present yung Diyos. Hindi siya tumitira dun sa inodoro. No? That is blasphemy already. No? Ibig mong sabihin, nasa loob din siya ng rebulto. Hindi. Wala siya dun sa loob ng rebulto. Kahit sa tao nga wala sa tao eh. No? Sa tao na yun. Wala siya sa loob ng tao. Dun lang, sa pinili ng Diyos na pwede niyang panahanan, doon lang siya pumupunta ang Diyos. So yung Diyos, nasa sa propeta. No? Nasa loob niya. Yung Diyos nandun kay Jesus. Sabi niya, yung mga sinasabi ko, sabi ni Jesus, hindi galing sa akin. Kundi galing sa Ama, hindi natin makita yung Father. Kundi galing sa Ama,
na nananahan sa akin, nasa loob ko. Kasi spirit yun eh. Kaya pag nagsalita si Jesus Christ na, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. It's not Jesus alone ang nagsasabi, it's God who made a way. Gumawa ng way ang Diyos, ang ginamit niya, yung anak niya, para makabalik yung tao sa Diyos. See? Dati, sa Old Testament, no? Hindi niya pwedeng ipako sa krus yung theophany. Nung nakikipag-usap. Hindi pwede. The theophany has no blood to redeem the sinner. No? But he made, no? Yung Diyos, gumawa siya ng ibang paraan kung paano makakabalik yung sinner sa Old Testament. See? Ganun tong Diyos na ito. He is an unchanging God. No? Alam niya kung ano ang nararapat sa oras, sa tamang panahon, tamang araw. No? Kaya lang, madalas dumadating ito in an unexpectable way. Expectable place. Unexpectable time. Ganito yung Diyos na sinasampalatayanan natin. So, blasphemy yung mga ganun na ginagawa. No? Hindi siya pwedeng tumira sa rebulto kasi kinamumuhian niya nga ito eh. Ngayon, paano siyang omnipresent? Nakikita niya yung mga rebulto. Nakikita niya yung mga tao na ayaw sumunod sa kanya. Pero wala siya doon sa loob ng tao. No? Ang Diyos, nandoon lang siya sa loob ng pinananahanan niya. At kung pinananahanan tayo ng Diyos, sa oras na ito, no? Glory to God. Salamat sa Panginoon. At kung hindi pa, you ask the Lord. God made a way para manahan ang Diyos sa atin. Gumawa siya ng way. I am the way, the truth, and the life, sabi ni Jesus Christ. No one cometh unto the Father except by me, sabi ni Jesus Christ. Except by the Word. Hindi pwedeng pumunta sa amang sinuman. Sinumang tao hindi pwedeng pumunta. No? So ngayon, itong Diyos na ito, pag gumawa siya ng desisyon, no? Hindi katulad natin, no? Tulad ko, halimbawa, sinabi ko, gagawin ko itong ganito ngayon. So along the way, habang ginagawa ko, ay mali ito. Mali pala ito. Babaguhin ko ba yun? Kasi I am finite eh. Hindi ko alam yung darating eh. Sa pananampalataya natin, kung tulad ng inawit natin, we only know who hold the future. No? Pero hindi natin alam what will happen. Kung ano yung susunod. Mamaya, hindi natin alam kung ano yung susunod. Malay mo, nag-rapture mamaya. No? Umaasa lang tayo. Maganda kung mag-rapture ngayon. No? No? Kung magra-rapture ngayon, paano kaya yung mga mga mahal natin sa buhay? Magkakaroon ng malaking disappointment. Nakakaawa sila. May sakit pa lang yung mahal mo sa buhay. Sabi nga ni Sister Baby, 2 days na akong hindi masyadong nagsasalita. Because I am praying. Ipinagdadasal ko yung kapatid ko. Kahit ganun sila, mahal ko rin sila dahil mga kapatid ko sila. No? Yun ang masakit, yung mahal mo, mawala, mga mahal mong ganun. Mga kapatid ko pa lang yun. Paano kung iba, no? Masigit pa. Na ang pakiramdam mo, iba. Parang nawawalan ka ng gana sa pagsasalita. Pero hindi. Ang iniisip ko, yung nagdadasal ako sa Panginoon, kahit ako lang mag-isa, kahit na nasa banyo ako, lagi ko siyang ipinagdadasal. Na sana pagalingin ng Diyos. Kung kukunin man ng Diyos, hindi nandun sa kalagayan na masakit yung nararamdaman. Ganon din yung prayer namin kay Sister Birut noon, sa nanay ni Miller. No? Wala nang, ang gusto, wag nang ipadialysis, wag nang dalhin sa ospital, parang dinudugtungan yung buhay. Pero hindi ko kayang hindi namin matiis. So, kahit nandito kami, nag-decide kami ni Sister Baby na ipadialysis siya, dalhin siya sa ospital.
So, purihin ng Panginoon. Namatay siya, walang nakakaalam no, na mamamatay na siya. Hindi dun sa nagsisisigaw siya ng masakit. Na tulungan niyo ako, masakit, masamang pakiram. Hindi siya na binawian ng buhay ng Diyos na nandoon sa kalagayan na ganun. So, nabuhay pa siya ng more than 2 years. So, praise God, mga kapatid, tingnan ninyo, hindi tayo pwedeng magdugtong ng buhay ng tao. It's God always, no? Ang Diyos. Kaya lang may power ang Diyos. And this sign shall follow to them who believe. Hindi ako nagsalito, itong sinabi ng Diyos. No? Susunod yung mga sign na ito, kanino? To those who believe. Hindi dun sa unbeliever susunod ito. No? Huwag niyong asahan. Doon sa unbeliever. Ang unbeliever, madalas yan. Ay, cancer. O hiwain. Operahin. O, pati yung bulsa mo, ino-opera. No? Ang hirap kitain ng pera. Pagkatapos, pag dinala sa ospital, yung kwarto, ganito, ganito. Yung gamot, ganito, ganito. Hiwa ng hiwa sa bulsa mo, ginagayat ng ginagayat. Yung bulsa mo. Tingnan ninyo, ganun lagi ang pag dinala sa ospital. Bakit? Mga earning institution eh. Hindi, we are not against doctors, we are not against hospitals, no? Hindi tayo against. Pero yung paraan, kung minsan hindi na dapat na gawin, hindi na dapat i-check up. Bakit? Another payment, another bill. Lumalaki yung bill. O kung minsan kulang pa yung insurance. May insurance na nga. O, ang laki. Pero kulang pa, sabi. O paano kung hindi, ayaw ko dyan sa hospital na. Gusto ko dun sa St. Luke. Gusto ko dun sa, Aba, pumasok ka pa lang sa pintuan nun. Nakangiti na yung mga doon. Kasi hindi ka pwedeng gamutin kung wala kang deposito. Kaya yung may pan-deposito, yung mayaman, yun lang yung mga nakaka-afford. Paano kung wala? O pupunta ka sa PCSO, pupunta ka sa Pag-ibig, manghihingi ka ng donasyon para, di ba? Ganun tayong walang kakayahan ng ganun ng katulad ng mga yan eh. Pero kung nandun ka sa Diyos, yung unchanging God na ito, sabi niya, and this sign shall follow to them who believe. They shall lay hand to the sick, and the sick shall recover. Hindi ako may sabi nito. Pero may paraan ang sabi, paano mo makakamit ito? You believe. You believe, no doubt. Huwag kang magdududa. Sabi niya, at makakamit mo ito. God will grant it. Sabi niya, didinggin ng Diyos. Huwag tayong magpapabago-bago para ma-adapt natin yung spirit ng Diyos na hindi tayo pabago-bago. No? Hindi naman siguro totoo yan. Bakit hindi naman nangyayari sa akin? Sabi ko kanina nung may mga nagpapatotoo. Sa isang Kristiyano, isa ang pinakamasakit sa isang Kristiyano. Naging Kristiyano ka, tumanggap ka sa Panginoon. Alam niyo yung isang masakit sa isang Kristiyano? Wala kang maipatotoo. Di ba? Anong ginawa ng Diyos sa'yo? Wala ka man lang maipatotoo. Di ba? Yan ang pinakamasakit. Pangalawang masakit, sabi niya, yung bawat patotoo mo, masama. Masama yung nangyari sa'yo. Nagpatotoo ka. Pinalo ako ng Panginoon, ganito. Pangalawang masakit yan. Pero masarap, pag nagpatotoo ka, ipinatotoo mo yung pagkilos ng Diyos na kung paano ka binago ng Diyos, kung paano ka binless ng Diyos, no? Kung paano kumilos dun sa sinasabi nila na suntok sa buwan yan. Anong suntok sa buwan? Walang sumusuntok sa buwan sa Kristiyano. No? Yung unbeliever lang ang sumusuntok sa buwan. Kaya hindi niya matamaan. Kung paano darating yung blessing. Kaya meron kasi there is a secret, no? But sometimes this secret, no? Pag dumating yung secret na ito in an unexpected way, unexpected time, no? Unexpected place,
Pag dumating sa iyo ito, nasa puso mo kasi yun, tatanggapin mo sa puso mo kung paano mo ito gaganapin. At pag ginanap mo ito, no, natutuwa ang Diyos. At ang Diyos wala siyang magawa, kundi ito pa rin niya yung sinabi niya. Kailangan maranasan nating mga Kristiyano ito. Kasi anak tayo ng Diyos. Anak tayo ng gumagawa nito. No? Kung anak tayo ng Diyos, sabi nga, yung tatay nga na masama eh. No? Gusto niya mapabuti yung mga anak niya. Masama nga ang tatay yan eh. Kung minsan nga, hold-upper o magnanakaw o kung snatcher. Pero pagdating doon sa anak niya, kailangan ba ibili ko ng gatas yung anak ko? Kaya kahit magnakaw, kahit pumatay, kahit na anong... Di ba? Kasi mahal niya yung anak niya, ayaw niyang magutom. Yung tao, ganun, kasi unbeliever eh, no? Pero yung pagmamahal niya sa pamilya niya, sa anak niya, kahit na ganun yung gagawin niya, hindi niya inaalintana. Pero yung Diyos, hindi naman ganun. Hindi naman magnanakaw yung Diyos para ibigay sa atin. No? Kayang gawin lahat ng Diyos, no? Para ibigay sa atin. Kaya lang, meron tayong dapat gawin na para matuwa ang Diyos sa atin. No? Yung masamang tatay, mapatuwa lang niya ng masamang tatay, mapatuwa ng anak yung masamang tatay. Kung ano-ano. O, bibili kita ng ganito, no. Lahat. Masama nga yung tatay, pero pagbibigyan yung anak. Paano kung mapatuwa mo ang Diyos? No? Mabuting tatay yan. Yung masamang tatay nga, binibigay niya yung gusto ng mga anak, pero yung mabuting Diyos, mas lalo niyang ibibigay. Diba? Mas lalong ibibigay ng Diyos yung mga gusto natin. Ngayon, tingnan ninyo ang Diyos. Yung tao, no, nagkasala. Yung attitude ng sinner, sabi niya, at gustong mag-repent. Sinner, gustong mag-repent. Katulad ni Adan at saka ni Eva. No? Hindi kaya ng tao na gumawa siya ng paraan para makabalik siya sa Diyos. Hindi pwede. Hindi kaya ng tao. Walang tao makakakaya. So, ang ginawa ng Diyos, dahil sa pag-ibig niya sa atin, pag-ibig niya sa tao, no, gumawa na ng paraan si Adan eh. Para makabalik sila sa Diyos, makaharap sila. Kasi, nagkasala na eh. Ang ginawang paraan, magtakip sila ng dahon ng puno ng igos. Pero hindi yun ang tinatanggap ng Diyos na paraan. Paraan ng tao yun. So may paraan ng Diyos, no, sa isang tao na bumabalik sa Kanya. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para makabalik yung tao. So anong ginawa niya? Dahil dugo yung narumihan, yung Diyos mismo, ang sabi ng prophet, ang Diyos mismo siya ang nagpatay ng hayop, no, at kinuha yung pinatuloy yung dugo, natatakpan ngayon. Yung balat ng hayop, ang ginawang pantakip ni na Adan at saka ni Eva. See? Yun ang paraan ng Diyos. At ito ay naipasa ni Adan kay Abel. Di ba? Naipasa ni Adan, naituro ni Adan ito kay Abel. At si Abel, ginawa niya ito. Kaya kinainggitan naman siya ni Cain. At lahat ngayon ng mga descendants nila, ginagawa nila, hanggang sa panahon na ito, ginagawa ng Israel ito. At yung mga Muslim, meron din silang ganito. Kaya yung sa Hajj Eid na tinatawag, pupunta sa Maka, mag-aalay ng hayop, papatayin yung hayop, patutuluin yung dugo sa hayop, ng dugo ng hayop sa lupa, at yung dugo nito, yun ang pinangtatakip sa kasalanan nila. Ganito rin sila. Ganito rin yung ugali ng... Kasi magkapatid ito sa tatay. Galing sila kay Abraham. Kaya lang, yung galing na binhing ito kay Abraham, si Isaac, di ba? Siya ang anak sa pangako. Ngayon, yung isa, si Ismael. Hindi yun ang anak sa pangako, sa bondwoman, kay Agar. No? Si Isaac kay Sarah, at kay Abraham. Isa lang ang tatay nila. Kaya meron silang pareho. Kaya lumitaw yung propeta nila, na iba ang itinuro,
No? Katulad ng yung holy place nila, pinag-aawayan nila yung kinatatayuan ng Mosque of Dome of the Rock sa panahon na ito. Nakadyaryo pa nga sa Gulf Times. Pinag-aagawan nila ito, no? Dahil gusto ng Israel, pumunta sila, nakatayo doon yung mosque, no? Ang Diyos ang gumagawa ng paraan, no? So may pamamaraan ang Diyos. Kung minsan ang paraan ng Diyos, no? Hindi napapansin. Nanggagaling na pala sa ginagamit ng Diyos yung paraan para makabalik yung tao. Yung tao, hinihintay yung makita niya mismo ang Diyos. Yung hinihintay ng tao, no? Yung bago siya lalapit, nandun muna sa kalagayan na hindi siya makalakad. No? Nandun sa banig ng karamdaman. Gusto niya doon siya babalik muna sa Diyos, yung nandun sa ganung kalagayan. Ayaw bumalik ng tao yung nandun sa kalakasan na pwede siyang maglakad, no? Oh, tingnan ninyo. Pag walang nararamdaman yung tao, relax lang. No? Pero pagka masama ang nararamdaman, masakit, lalo na kung na-diagnose na, it's cancer. Cry! Iyak sa Diyos. Pero kung sa Proverbs, yung binasa natin kagabi, no? Sabi niya, nung tinatawag kita, hindi ka nakinig. Inignore mo ako, ayaw mong sumagot. At pagka dumating yung kasakunaan sa'yo, ako naman ay tatawa sa'yo. Sabi, yung Diyos yun hindi natin inimbento yun. No? So mga kapatid, nagbago ba ang Diyos na ito na nagsalita noon? Hindi siya nagbago doon sa sinabi niyang yun, di ba? Kaya, ang akala ng mga mahal natin sa buhay, mga kapatid ko rin, no? Yung sinabi nito na, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Sabi niya, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ayaw nila yung masaway. Diyan galit yung tao yung sawayin mo No? Sawayin mo yung tao. Mali yan. Hindi mo dapat galit. Baliwala sa kanya. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, sabi ng Diyos. Hindi ako ito, ang Diyos. No? Ito ang sinabi ng Diyos, thus saith the Lord. Hindi yung sinabi ko. Thus saith the Lord. Ako naman, sabi niya, ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Sapagkat ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipu-ipo pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, sabi ng Diyos. So ganito ang Diyos, hindi ako. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Kahit na anong tawag mo. Samantalang sabi ng Diyos, pag binasa mo sa Jeremiah 33:3, sabi niya, call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things that you do not know. Tapos sabi niya dito, kung magkakait, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hindi na. Sino yung hindi niya sasagutin? Yung tumanggi dun sa payo ng Diyos. Yung hindi sumunod dun sa sinabi ng Diyos. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Kahit anong hanap pa nila sa Diyos, kahit anong tawag pa, di sila pakikinggan ng Diyos. So, ganun mga kapatid ang Diyos na ito, He is unchanging God. No? Kanino yung pangako ngayon na pag tumawag ka, sasagot siya? Sa mga sumunod sa Kanya. Yun ang sasagutin niya. Yung hindi sumagot sa Kanya, pag tumawag sila, hindi ko sila sasagutin. Sabi niya. Kahit hanapin nila ako, hindi nila ako makikita. Diba? Tatawa pa, sabi niya. At kanilang ipinagtanim ang kaalaman. O yung naging marunong mo. At hindi pinili ang takot sa Panginoon. Hindi nila pinili yung pag matakot sila sa Diyos. Ayaw sila ng aking payo.
kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. No? Tingnan ninyo ang Diyos. Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad. So kung anong ginagawa mo, yan ang magiging what you sow, you reap. Fair warning ang ginagawa ng Diyos para sa mga tao, para sumunod ang tao. No? Ang tao ay free moral agency. Ang tao ang magdedesisyon sa kanyang sarili. Sabi ng message, it is an individual affair between you and God. No? Mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan, sabi. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmus at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Ngunit, yun ang maganda, may ngunit. Yun ang masarap eh. May ngunit, ang nakikinig sa akin, ay ito, ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. At tatahimik na walang takot sa kasamaan. Ito yung Diyos, mga kapatid. So ngayon, ito ang Diyos na ating sinasampalatayanan. Katulad natin, na nagkamali tayo, nagkasala tayo, ang Diyos na ito, na may mga pangakong ito, no? Hindi natin alam kung paano tayo babalik sa Diyos. Pero ang Diyos, sagana siya sa biyaya, He made a way. Hindi siya nang hinayang sa isang anak niya. Sa bugtong niyang anak, no? He gave His only begotten Son to be the way. And God accepted us. Kasi, yung way ng paglapit natin sa Kanya, it's through His only begotten Son. So, pag dumaan ka kay Mary, that's not the way provided by God. Pag lumapit ka sa pastor, that's not the way given by God. Kahit yung pastor, sumusunod siya doon sa way. So, if the pastor follow Christ, you follow. Kung hindi sinusunod ni pastor si Jesus Christ, don't follow the pastor. No? Pinag-fasting ko ito. Nagbigay ako ng ikapo. Sabi ni pastor, ito ang tama. Pastor, bakit dito sabi ng Biblia, ganito. Hindi si pastor ang absolute. Patay kayo pagka si pastor yung sinunod ninyo. Sumunod tayong lahat kay Kristo. No? Wala tayong susunding tao, kundi ang Diyos. At si Jesus Christ lang, mga kapatid. No? Kapag hindi na sumusunod yung manggagawa, huwag niyong sundin yung manggagawa. No? Hindi tayo may liligtas nung mga pastor. Walang tagapagligtas na pastor, mga kapatid. Walang tagapagligtas na religion. Isa lang ang tagapagligtas, si Lord Jesus Christ. No? So, sa Kanya tayo lalapit. So, paano tayo lalapit sa Kanya? Ibinigay niya yung salita niya. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born of water and of the Spirit, sabi niya, he cannot enter into the kingdom of God. Hindi siya papasok doon. So, nag-require ngayon, ang Diyos na ito, kailangan na may panganak na muli sa Espiritu ng Diyos yung tao. Requirement ng Diyos ito para makapasok sa langit Hindi ka kailangan pumunta sa anumang denomination o religion para makapasok ka ng langit. Walang religion na papasok ng langit. Walang denominasyon na papasok ng langit. Isa lang ang pwedeng pumasok sa langit, yung na-born again, in the Spirit of God. Yan lang ang pwede na pumasok sa langit. Ay, Brad, sobra naman yan. Sasabihin niyo ba sa akin? Ang higpit-higpit naman. Ay, mahigpit ang Diyos. Kasi hindi ako nagsabi nun Ang Diyos ang nagsabi. So, requirement talaga ito. So, ngayon, kung nandoon pa rin, you are a free moral agency, basta ako sa JIL ako, kahit na anong mangyari. Sa JIL ka, hindi kukunin ng Diyos yung JIL. Kasama ka doon sa JIL. Pumunta ka kay Jesus Christ. Kung paano itinuro ni Jesus Christ na maborn again tayo. Kukunin ka ng Panginoon. No? God never changed.
And if a man was sick, God is the healer. Sabi niya, I am the Lord that healeth thee. Ako yung Diyos na nagpapagaling sa inyo. Sabi niya, gumagamot sa inyo. He don't change. Kaya nga, dahil hindi siya nagbabago, and the sign shall follow to them who believe. They shall lay hand to the sick, and the sick shall recover. Pero malpractice eh. At hindi pala pinapractice. Hindi pala ginagawa. See? Bakit hindi nagagawa? Kaya kung wala kang ginawa, paano magmamanifest? Hindi ka naman nagdasal eh. Kung nagdadasal ka, sa akin na lang yung dasal na yun. Sabi niya, lay hand to the sick and believe. And the sign shall follow to them who believe. Oh, doon sa sumasampalataya. Susunod yung sign. No, mga kapatid. Hindi pwedeng magbago. This is the word. Kaya nga sabi niya, now in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word of God created everything that was created. Unseen and not unseen. Yung nakikita at hindi nakikita. Paano na-create ito? By the Word. By the Word of the Lord, the heavens were created. Diba? Psalm 33, verse 6. Amen. So yung word na ito, it's nakakapag-create. Sabi nga, yung isang Kristiyano, he can create a Christian atmosphere. Di ba? Amen. That's right. So in minor things, you can create some minor things, but hindi yung magkikreate ka pa ng another heaven. Ikaw hindi pwede, hindi ganun. But you can create an atmosphere ng isang maka-Kristiyanong atmosphere, no? Sabi, lahat ng ito, ang sanlibutan was made of these things. Saan nagmula ito? Doon sa hindi nakikita. So doon sa hindi nakikita, doon nagmula ang kinreate na ito sa atin. So kung may bulaklak kang nakikita dito, may bulaklak doon sa hindi nakikita. Kung may ubas dito, sabi niya, may ubas doon sa hindi nakikita. Kaya nga, nung unang magbigay ng ubas ang Diyos dito sa lupa, no, malalaki yung ubas kasi yung isang buwig, sabi, isang buwig lang, 2 tao yung nagkakarga, nakabitin yung ubas. Gaano kalalaki kaya yung ubas na yun? Hindi na natin matitikman dito sa lupa yun. Pero sa langit, tingnan niyo, pag pumunta tayo doon, makikita natin, may mga ubas doon. Kasi galing doon sa hindi nakikita yung ubas na yan eh. No? Kung may kabayo kayong nakikita dito, may kabayo doon. Kaya lang mga puti. No? Kasi yung sinasakyan ng mga saints na bababa kasama ng Panginoong Hesus, nakasakay lahat sa kabayo ng mga puti. Di ba? O, ngayon, ang lahat ng mga nakasakay, nakasuot din puti. Kaya, walang pagtatangi eh. Pare-pareho tayo eh. No? Hindi yung, urig yata yung ano mo. Bakit naman ako ganito? Nasa langit na tayo. Kaya pare-pareho yung sa atin, mga kapatid. No? Hindi ka na magsasabi na, gusto ko yung Levi's 501. Sabi na. No? Walang Levi's doon. No? Lahat urig doon. Paano naging urig yung doon? Original. Yung kasing nakikita natin dito, galing doon sa original, na galing doon sa langit. No? Mahilig yung tao sa urig eh, no? Sa original. Hindi masama yun. No? Pagkatapos mapili yung original dito sa lupa, sumunod ka doon sa original na pinanggalingan nitong original dito. No? Para nandun ka sa puro urig yung sa'yo. No? So mga kapatid, so therefore in the beginning was the Word, and the Word spoken was a creative word, and every word that is spoken cannot be taken back for a mistake. Lahat ng sinabi ng Diyos nito, hindi mo pwedeng arayin na merong mali. Wala. Kung merong mali dito, anong klaseng Diyos ito? No?
You cannot take it something are right, something are wrong. Tapos sasabihin, bakit dito sinabi, babautis mo tayo in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Dito naman, sabi ng mga apostol na may Holy Spirit, baptizing them in the name of the Lord Jesus Christ. Ang bautismo sa pangalan. There is something, alam nyo yung hindi nagkamali yung mga apostol dyan, Brad. Si born again. Nagsasabing born again, tapos sasabihin niya, nagkamali yung mga apostol. Meron bang mali sa Diyos? Wala. Yung tao yung nagkamali, hindi niya naintindihan. Ang sipag pa naman maghakot-hakot ng mga mananampalataya. Dinadala lahat sa hukay. No? Hinakot na niya ng hinakot. No? Tapos yung mga pamamaraan. Maraming pagkain dun, Brad. Ang daming chicks na nag-a-attend. Tingnan niyo yung no? Merong TFC dun, Brad. Oh. Yung pala Bible study, kaya sinungaling to, sabi nung. Tingnan nyo, naakusahan pang sinungaling. Totoo naman na nagsinungaling eh. Pag sinita mo, bakit mo naman sinabi na ganun sa kanila na manunod ng TFC, yung pala Bible study? Kasi hindi sila sasama eh, kung hindi mo sasabihin yun. Pag-iipon ka ng tao, puro papunta sa hukay. So mga kapatid, mayroong mga pamamaraan ginagawa ang tao. No? Mahilig gumawa ng paraan yung tao sa sarili. Gusto dumami sila, pero dun sa paraan na ganun. Nung unang panahon, nung 4 o 6 pa lang yung mga born again dito na wala pang message. Alam nyo sa airport pa lang, sa airport, kanya-kanyang abang na dumarating na Pilipino kasi madalang yung dumadating eh. No? Kabayan! Sabi niya, saan ang punta mo? May masasakyan ka ba? Wala nga po eh. Gusto mo, ihatid ka na namin. Maraming salamat po, kasi bago eh. Ihatid ngayon. Sa Biyernes, baka gusto mo, wala kang mapuntahan. Susunduin ka namin. Yan ang mga style. Ito namang isa na naghahanap din ng masisilungan. No? Sige po, sabi niya. Hanggang doon na, sundo tuwing, ng Biyernes. Dumadami naman. Libreng pagkain pa ng Biyernes. Kaya tuwang-tuwa sila. Totoo ito. Di ba? So yung mga tao nagbabago, mga kapatid. Nakita natin ito ng mata sa mata. No? So and the word, itong word na ito, na hindi pwedeng tanggapin ng may mali. Old Testament, yung word na ito eh. Ito yung sabi ng Diyos eh. Yung sinabi ng Diyos, that's word sa mga prophet. Ngayon, itong word na ito, and the word made flesh. Ito yung maganda. And the word, yung sinasabi lang nila noon, nagkatawang tao ngayon sa atin. And the word made flesh and dwelt among us. Nakisama siya sa atin itong word na ito. No? Mas lalong mainam, ano? And the word, nung wala naman yung word, and the word of God, sabi ni Jesus, naparito ako sa balumbon ng aklat na ito. Nung wala na si Jesus, nandito na ako, sinulat ako sa balumbon ng aklat na ito. Ito yung nagpapatunay na sa akin, sabi niya. Search the scripture, sabi niya, lahat. Search the scripture. Wherefore, you think you have eternal life. Sabi, kasi binabasa yung Biblia eh. Lahat. Sabi nga nung isang narinig ko, mabuti pa nga yung mga born again, sabi niya. Yung mga Biblia nila, sabi niya, pag tinignan mo sila, nandito lagi nakaipit yung mga Biblia nila, sabi niya. Nangangamoy kilikili na, sabi niya. Pero yung mga Katoliko, sabi niya, kasi Katoliko sila. Yung mga Katoliko, nandoon doon sa may altar, sabi niya, puro alikabok, sabi niya. Hindi binabasa. Pero mabuti pa yung born again, kahit Trinitarian, nakaipit sa kilikili. No? Mas mabuti sa puso mo ipitin to. Ilagay mo sa puso, mga kapatid. And every promise by God, lahat ng promise ng Diyos, marami pa siguro tayong hindi alam sa mga promise ng Diyos. Ang dami, no? Lahat ng promise na ito, sa mga saints ito, sa inyo ito, sabi niya, i-claim ninyo ang mga promise na ito. Tingnan niyo, pag kinlaim ninyo ang promise na ito, sabi niya, doon yung makikita kung paano kumikilos yung Diyos sa inyo. Kung paano yung power na sinabi ng Panginoon
ay nagaganap sa inyo. Sabi niya, no? So if we believe that the Word of God, this Word of God, sabi niya, and it is the seed. Ito yung seed. Yung Word of God, yung seed, it's the Word of God. No? Yung seed na ito, sabi niya, itong ay malaglag sa lupa, may lagay sa lupa, sabi niya. At yung lupang ito, binigyan ng power ng Diyos, tingnan ninyo, ang lupang ito ay binigyan ng power ng Diyos, kahit yung lupa. Oh. Paano naman may power yung lupa? You see the ground, sabi niya. Yung moisture, pagka dumating diyan, sabi niya, patutubuin ng lupa yung binhi. Di ba? Alam natin, ang kumikilos ng lahat, kahit sa atin, ang kumikilos, ang Diyos. Pero yung lupa ngayon, ang may power na magpatubo ng binhi. Nandun sa lupa. No? Yung lupa nga, inonourish niya yung itinanim na binhi. Nandun, lalaki siya, di ba? Oh. Anong ginawa ng lupa? Sabi niya, inonourish niya around the promise of God, ayon sa promise ng Diyos. So yung lupa, sumusunod din siya sa programa ng Diyos. See, patutubuin ng lupa yung binhi. O ngayon, sabi niya, kung sa atin naman, ibinigay yung lahat ng promise na nandito dito sa Biblia, sabi niya, tayo ngayon ang ground. At naitanim yung salita ng Diyos sa atin, na tayong lupa, no? Ikaw ngayon, ang kikilos tumubo itong binhing ito na salita ng Diyos sa iyong puso. Nasa sa iyo ngayon, ibinigay ng Diyos yung power tulad ng lupa para mapatubo yung binhi, para lumago ang pananampalataya. Lumago yung salita ng Diyos sa isang tao. Yung lupa, itinipo dahil tayo galing sa lupa. So yung natural na binhi, itatanim mo sa lupa, patutubuin ang lupa ito sa tulong ng Diyos. Yung spiritual seed, Word of God, itinanim sa puso natin, no? Patutubuin mo ito. Ikaw ang yung pananampalataya mo ngayon ang magpapalago dito. Kung sa wrong ground na itanim ang binhing ito, hindi magiging malago ang punong ito. Mamamatay ito. Kaya nga, yung tumanggap o nahasikan ng binhing ito, at hindi right ground, mamamatay yung binhi. Mamamatay yung nakatanim. Mawawala ito. Di ba? Yung iba naman, pagkalaglag pa lang ng binhi, may mga ibon. Sabi na, tutukay na ng ibon ito. Kaya paglabas, wala na. Kasi, tinuka na ng ibon eh. Pag binalikan mo yung ibon, sabi na, merong mga kahulugan yung ibon doon sa, no, mga foul spirit. Aalis yan, kinukuha uli ng Satanas. Inaalis ni Satanas para walang tumubong binhi sa isang tao. Kaya, they're always the same. Walang pagbabago yung tao. Praise God. We are the right ground na tinaniman ng binhi. Salamat sa Panginoon. You enjoy it, mga kapatid. Enjoy the power given by God to you na para magpatubo ng binhing ito. It's your faith. At yung paglilingkod natin sa Kanya. Ang sinabing binhing ito, no? Yung merong right mental attitude, sabi niya, towards the divine promise of God, will bring it to pass. Magkakam to pass. And take care of the word. Because the infinite God, it's God who has spoken it. So yung word na ito, na sinalita ng Diyos, galing ito sa Diyos. At inilagay sa puso natin. Naitanim yung binhi sa puso natin. Yung naitanim na binhing ito, na salita ng Diyos, hindi galing sa tao, galing ito sa Diyos. At may power ito to create. O kapag nasa iyo yung word,
You're not the God the creator, no? But you are a small God. Sabi niya. It's because of the word, because of the seed. No? So pwede mong i-arrange na yun ito, katulad ni Adan, because you are a small God. Oh. Nilagyan ka ng maling gawa. Oh, maling gawa. Dito ka ha, wag ka dito. Oh, maling bibig, pagmumura. Oh, malis ka dito. Aayusin mo ito ngayon. Kasi nasa iyo yung word eh. May power ka to arrange it. Huwag mong ilagay sa loob mo yung i-arrange mo sa puso mo. Dito ka masamang pagmumura ha. Yung loko-loko dito ha. I-arrange mo sa puso. I-arrange mo sa labas. Ibalik mo dun sa... No? Ang i-arrange mo ngayon sa puso mo, no? Yung fruit of the Spirit. I-arrange mo sa puso mo. Kasi you have the power. You have the Word of God. God gave it to you. The Word is powerful. Gusto lang Diyos na ito ang gawin natin. Sabi ni Jesus Christ, itong Word na ito, sabi niya, mga wala man yung langit, heaven and earth will pass away, but my Word will never pass away. So, go on to the resting place. Pagka nasa kabagabagan, pumunta ka lang doon sa Word. At magkakaroon ka ng kapayapaan. Pag higa mo, wala man lang bumabagabag sa isip mo. Pero pagka may bumabagabag sa isip mo, hindi ako makatulog. Ano naman to? Hindi makatulog. Puro may bumabagabag. Pero pagka walang bumabagabag, inayos ng Diyos ang lahat, magtutulungan kayo ng Diyos eh. Aayusin yung lahat ng ito eh. No? Pati yung mga tao. Paano ka makakapag-ayos ng mga tao kung yung sa sarili mo, hindi mo maayos-ayos? Ayusin mo yung sa sarili. Pagmumura, dito ka, ha, sa labas. Diyan kayo sa labas. Ibalik mo na kay Satanas, kasi sa kanya yan eh. Huwag mo lang papanatilihin, huwag mo aalagaan. Kung nagmumura, aalagaan mo yung pagmumura. Paglabas mo, kahit saan ka pumunta, nagmumura ka, pati yung mga, may makita ka lang, hindi ka naman dapat bumanggit ng mura. Tingnan niyo yung mga unbeliever, no? Yung mga unbeliever, kung magmura, parang, ano lang naman yun eh, sabi nila, yung expression, sabi, masamang expression to. Magkakaroon ka na nga ng expression, yung masama pa. No? Expression lang nila yung bumanggit ng mga masasama. No? Masamang expression. Bakit? Hindi maalis. Kasi wala namang seed dun sa puso eh. Wala namang word na makakapag-create wala namang powerful word para ayusin ang mga ito eh. Tandaan natin, sa pag-ayos natin, katulong natin ng Diyos. No? Bakit? Kung nasa sa yung word, and the word was God. Siya yung Diyos ngayon eh. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So that word na inilagay sa puso natin, it is seed. Amen. Palalaguin ngayon ito. May power itong word na ito. Nakakapag-create. Nakakapag-ayos. Ba't naayos yung buhay natin? It's because of the word. Nakita natin, ay hindi, kailangan pala mag-born again ako. Ay kailangan pala, hindi ako mag-born. Ang kailangan pala, ganito. Puro mabubuti yung itinuturo ng word. Lay hands to the sick, and the sick shall recover. That's the word. It was given to us. Binigay sa atin ito. Hindi tao yung nagbigay. Ang nagbigay nito, Diyos. Alam nyo, kahit maghapon ito, mga kapatid, no? 11:25. Alam nyo, akala ko, maiksi lang ito. Pero pagka binibigay pala ng Panginoon sa atin, ang mga masusustansyang ito, no? Kung paano pinangakuan ng Diyos si Abraham, at si Abraham ay hindi siya na-stagger sa pangako ng Diyos, it took 25 years. It took 25 years yung pangakuan ng Diyos si Abraham, but he hold on to it. Sabi niya, pinanghawakan niya ito, hindi siya na-stagger. Hindi siya nagduda. At gaano man katagal, 25 years man, no? Tinupad ng Diyos.
So, hindi nagbago yung pangako ng Diyos. Nandoon pa rin. Kahit na gumawa ng paraan yung tao, gumawa ng paraan si Sarah, hindi pa rin nagbago yung pangako ng Diyos. Maring nagpiprepare na kagad ng lampin si na Abraham. No? Pangakuan sila. Ang iniisip, baka next year na. Baka pag nakita ni Abraham si Sarah, no? Oh, Sarah, wala pa ba? Wala ka bang nararamdaman? No? Hindi ka ba naduduan? Hindi naman. Walang nararamdaman si Sarah. O baka pagkatapos magtanong ni Abraham ng ganun, di bale, basta. Sinabi ng Diyos, magkakaanak tayo eh. Sige lang, hintay lang. 2 taon, 3 taon. Sarah, 3 years na, wala pa ba? Wala pa akong nararamdaman eh. Walang nararamdaman tungkol doon sa paglilihi. Tapos 5 taon, 10 taon. Naku. Lalong tumatanda na si Abraham. Si Sarah, ganun din. 65 ng pangakuan. No? 15 years. Matagal yan. Sa Abraham. Baka kay si Hagar ka magkakaanak. Gumawa na ng paraan si Sarah. Sipingan mo si Hagar, sabi niya. Para magkaanak tayo. Hindi anak ni Sarah yun, anak ni Abraham at saka si Hagar. Oh, nagka-problema sila. Gumawa ng paraan si Sarah eh. Hindi sa paraan ng tao. Nung magto-25 years na, nakita ni Abraham, siguro mga 24 years and 3 months. Kasi 9 months yung bata sa ano eh. Nakita niya si Sarah, mamula-mula yung mga pisngi, parang naka-lipstick yung yung mamula-mula yung mga labi. Nakita ni Sarah, batang-bata, ni Abraham, si Sarah. Kasi, nung 24 years and 3 months, sabi siya, yun na! Di ba? Abraham! Gusto ko ng mansanas! Ito na! Sabi niya, ito na. Gusto ko ng sweet mango! Mabilis si Abraham. Lahat ng gusto ni Sarah binibigay kasi nandun sa gala eh. So mga kapatid, tingnan natin, mga pangako ng Diyos. He did not stagger, si Abraham. At meron ding kung may pangako ang Diyos kay Abraham, may pangako rin siya sa church. Ang pangako niya, he is going to have a church to appear before Him. Without spot, without wrinkles, and without blemish. Di ba tayo masaya kung you are part of the church? Without spot, without wrinkles, without blemish. You are part of the church. Dapat magsaya tayo. So, no matter what happened to this earth, kahit anong mangyari dito, huwag niyong aalisin sa puso ninyo. Part ako ng church, ng Diyos. Huwag niyong aalisin yan sa puso ninyo. Anak tayo ni Abraham, we are like Abraham, looking for a city, whose builder and maker is God. Anak tayo, binhi tayo ni Abraham, Kapag binhi ka ni Abraham, you are kay Kristo ka. Kung kay Kristo kayo, binhi nga kayo ni Abraham. Whatever you do, don't forget that na binhi tayo ni Abraham. Anak tayo ng Diyos. At hindi natin kaya na mawala ito sa atin. Whatever you do, don't forget, No matter what others say, no matter what your neighbor say, whatever you do, whatever your schoolmates say, whatever your husband say, whatever your wife say, whatever your boyfriend, your girlfriend say, anybody, huwag niyong iwawala yung promise na ito, na part kayo ng Diyos. Kapag hindi ka umalis dyan sa pagiging born again mo, break na tayo. Naku po, sabi niya, Panginoon, love na love ko pa naman ito. Pag hindi ka pagka ganun yung sinabi, natakot ka, mas love mo yun kaysa kay Lord. Di ba? Ngayon, kapag pinili mo si Lord ngayon, hindi ko kayang ipagpalit si Lord. Kahit na anong mangyari.
kawawa naman tong anak ko, sabi ng Panginoon. Love na love niya ito. Baguhin na nga kita para born again ka rin. Yung pala babaguhin ng Diyos. Pero share ninyo. Di ba? Kung wala naman kayong ginawa, wala kayong ikinilos, sabi niya, bahala na yung Diyos doon. Mga kapatid, kailangan katuwang ninyo yung Diyos. Kasama ninyo yung Diyos. No? Magsasalita ba yung Diyos sa Kanya? Matatakot yun pag nagsalita yung Diyos sa Kanya. No? Samantalang kapag sinyera natin, nasa iyo na nga yung word, yung powerful word. Yung makapangyarihang salita ng Diyos, nasa sa iyo na nga. Tingnan ninyo kung paano magbabago ang isang tao pag tinawag ng Diyos. Si Moises, no? Lumaki na siya sa Egypt, deliverer si Moises, no? Next to Pharaoh si Moises. But one day when he felt God, nung naramdaman niya yung Diyos, no? Naramdaman niya yung Diyos, nasa Egypt pa siya. Brethren niya yung inaaway ng Egyptian. So, anong ginawa ni Moises? He made a choice. But a wrong choice. Pinatay niya yung Egyptian. No? So, hindi pwede yung nararamdam. Nase-sense ko. Sabi. Hindi mo na kinonsulta sa Panginoon kung kalooban ng Panginoon. Nase-sense ko. Sabi na ganito. Yayariin na kita. Niyari ni Moises yung Egyptian. See? Dahil hindi pa kalooban ng Diyos, no? Ginawa niya yung sarili niya. Anong nangyari sa kanya? Natakot siya. Natakot si Moises. Tumakbo siya. No? Hanggang sa dalhin pa siya sa wilderness. Pagdating ng wilderness, it took 40 years pa. 40 years siya next to Pharaoh, nasa Egypt. No, next to Pharaoh siya. Susunod na hari. Pero dahil sa calling ng Diyos, no? Iniwan niya yung karangyaan na yon. Pumunta siya, sumunod siya sa sinabi ng Diyos. That's Moses. No? It took 40 years para maihubog siya ng Diyos sa wilderness, para makalimutan niya yung mga nagpag-aralan niya sa Egypt. Talagang iba si Moses nung nasa Egypt siya. Pero nung napunta ng wilderness, after 40 years, nakita niya yung burning bush. Iba ang naramdaman niya. No? Yung natatakot na Moses, no? Kahit na isang tungkod lang yung dala niya, nung pumunta ng Egypt, hindi siya natatakot. Bakit? Kasama niya yung Diyos. Pag sinabi kasi ni Moises, binibindicate ng Diyos. Pag hindi mo sabi ng Diyos, palabasin mo yung anak ng Diyos, yung bayan ng Diyos. Ayaw ni Pharaoh. Pag sinabi ni Moises na magkaroon ng langaw, magkakaroon ng langaw. Pag sinabing magkakaroon ng palaka, magkakaroon ng palaka. Pag sinabi ni Moises, tingnan ninyo kung gaano ka-powerful yun. Iniipon ba ni Moises yung mga langaw para dalhin niya doon sa Egypt? Kahit na anong gawin ni Moises, hindi niya maiipon yun eh. But by that powerful word, no? Vindicated by God. See? Kapag sinabi mo, anumang sakit yan, anumang kahit cancer yan, lumayas ka in the name of the Lord Jesus Christ. Takot yung kamatayan kay Lazarus. Mas lalong takot yung cancer. Hindi, buhay pa nga yun eh. Cancer pala yung nandun eh. Gusto palang pumatay. Pero nasa sa iyo yung powerful word na ibinigay ng Diyos. Huwag niyong iwawala yun. Makapangyarihan yung salitang ito. Gamitin natin ang makapangyarihan na salitang ito. Let there be price, sabi ni Moses. Nagdatingan, nagulat sila. Di ba? Sino nakapanood ng Ten Commandments? Siguro napanood niyo. Magkaroon ng palaka, sabi niya. Hanggang sa kwarto nila pero na merong palaka. Saan yun? Sa Egypt lang. Hindi naman sa buong mundo. Sa Egypt lang. Di ba? Naglitawan. It is a creative power. That word spoken by Moses, vindicated by God, it is there is a creative power there. Yung word na yun, nag-create ng langaw. Nagpuntahan lahat sa Egypt. That's Moses. And who is Moses? And who you are? Moses is a servant of God. And you are a wife of the Lord Jesus Christ. Na binigay yung salita sa atin. Asawa tayo. Mas mataas pa nga yung posisyon mo kay Moses.
Pero bakit hindi natin magawa? You don't want. You don't want to do it. You don't want to practice it. God did not change. No? Hindi siya nagbago. Gamitin ninyo. Sabi niya, use it. O anong ginamit ngayon? Ni Moises. Dumadating. Nangyayari. Mangyayari rin sa atin, sabi ng Panginoon. So it's between you and God. Kung paano ka nakikipag anong affair ninyo. It is a personal affair between you and God. But seek your own, no? By you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That's Moses. No? Si Moses yun. So kailan tumating? Nung nakita ni Moses yung burning bush? In an expected way. Hindi niya ina-expect yun eh. Nakita lang niya eh. Oh, bakit may punong nagliliyab? Puno, nagliliyab. Unexpected time, unexpected place, unexpected way. Who did that? It's God who works in unexpected way, unexpected time, unexpected place. Yung Diyos ang kumikilos nito. Gusto niyang kausapin si Moses. Ang ngayon, don't seek that burning bush to talk to you. No? Nandito na yung word eh. Yung word na lang pakinggan ninyo para itanim nyo sa puso nyo. Huwag nyo na hintayin yung pillar of fire. Na, baka tanungin nyo, naku, siguro magra-rapture na, merong mahaliging apoy. Magugulat ka doon sa labas. Pag lumabas ka ngayon, nakita mo, mayroong pillar of fire sa labas. Oh. Pag nakita mo yung puno dyan sa labas, nagliliyab, gusto mo magsalita pa yung puno. May nagmumulto doon sa puno. Iisipin mo, multo yung nasa puno. Mga kapatid, bakit pa natin hintayin nyo? No! Nandito na. Nasa sa puso nyo na yung word. Gamitin nyo lang yung word. And this word is powerful. Si Jacob, natakot sa kapatid niya, no? Dahil, kasi alam niya, nandaya siya eh. Takot siya sa kapatid niya, no? So, yung takot na ito, nanatili kay Jacob. Pero one day, merong nangyari sa kanya. Nung makipagbuno siya dun sa, di ba, nakipagbuno siya dun sa angel o, but it's God. No? Magbubukang liwayway na, sabi niya, bitiwan mo ako at magliliwanag na. Sabi niya, tataas na yung araw. Hindi kita bibitiwan. Anong gusto ni Jacob? Hanggang hindi mo ako binibless, hindi kita bibitiwan. Kailangan i-bless mo muna ako bago kita bitiwan. O nakaupo kayo ngayon, yakapin ninyo yung blessing ng Diyos ngayon na ito. Yakapin ninyo yung salita, yung pangako ng Diyos na ito. Hindi rin kita pakakawalan hanggang hindi mo ako binibless. Sabi niya, kung ganito yung mga attitude natin, at naramdaman ninyo yung presence ng Diyos sa puso ninyo, hindi kita pakakawalan hanggang hindi mo ako binibless. Oh, alam nyo, hindi ka rin iiwanan yan. Anong pakakawalan? Hindi nyo na talaga pakakawalan. No? Hindi mo na pakakawalan pagka naramdaman mo yung blessing ng Diyos. No? Pero pagka dumating ang mga bagay nito, may nakita tayo, maging katulad tayo ni Prophet Isaiah. Si Prophet Isaiah, alam niyo si Prophet Isaiah, magdadasal sana daw, sabi niya, bababa siya doon sa church, sabi niya, sa altar, to pray. Para mag-pray lang, normal prayer, no? But in an expected way, unexpected time, nung nagpe-pray siya, dun niya nakita, no? Na-quote siya in between his sins and visions. Kaya, nung nakita niya yung angels, sabi niya, woe is me. Sabi niya, sa aba ko na may maruruming labi. She is a prophet, a major prophet, a great prophet of God. No? But he claimed that, meron akong mga maruruming labi, sabi niya, na hindi siya karapat-dapat. Nung nakita niya. Yung mga angels nga, no? Tingnan niyo, they have 6 wings. Yung dalawa nakatakip sa mga mata. Yung dalawa nakatakip sa mga paa. Yung dalawa inililipad.
Yung mga angels. These are angels, no? Seraphims. Nililipad sila ng ganun. Pero yung prophet na ito, nung makita niya ang mga ito, nag-claim siya na may kasalanan siya. So ngayon, kung tayo, meron tayong mga mali sa puso natin, may mga kasalanan tayo, Panginoon, i-confess mo sa Diyos, may karumihan ako sa paglapit ko sa iyo. Mawawala ang lahat ng sagabal na ito ngayon, no? Anong ginawa ng angel? Kumuha siya ng tong, sabi niya. Kumuha siya ng yung coal, yung baga, at inilagay sa labi niya. Ngayon, malinis ka na, sabi niya. Diba? So, ganun din tayong nililinis ng Diyos sa mga mali natin, sa mga kasalanan natin. At pag nilinis ka ng Diyos, you are truly clean by God. Talagang nilinis ka ng Diyos, pinatawad ka ng Diyos. Anong gagawin mo sa Diyos ngayon? Yung pinatawad ba ng konti at yung pinatawad ng malaki? Sinong mas malulugod sa Diyos, sa Panginoon? No? Sabi ngayon ni Simeon, di ba? Yung pinatawad ng malaki. Yan, tama ang sagot mo. Tama ang sagot mo. Pinatawad ng malaki. Ang babaeng ito, mas malaki ang kasalanan niya, sabi niya. Pero pinatawad siya. Kaya siya binubuhusan ng ungguento ng Panginoon. See? Ngayon, hindi pare-pareho yung mali natin, yung kasalanan natin. Humingi ka ng tawad. Pag humingi ka ng tawad na galing sa puso mo, ang pagpapatawad ng Diyos, no? Patatawarin ka ng Diyos sa anumang kasalanan natin, anumang mali natin. Anong isusukli mo sa Diyos? Pagkatapos nun, pag pinatawad ka ng Diyos, anong darating sa iyo? Matutuwa ka o hindi? Meron bang kagalakan sa puso pag pinatawad ka ng Diyos? O hindi? O malungkot na malungkot ka? Kahit pinatawad ka ng Diyos? O baka hindi ka pinatawad ng Diyos? So anong gagawin mo sa Diyos? You praise the Lord. You thank the Lord. No? And then, anong gagawin mo sa Kanya? Maglilingkod ka sa Kanya. Magsisikap ka na maglilingkod sa Kanya, na mabigyan ng katuwaan ang Diyos. Nagkamali ka eh. So, sinong hindi nagkamali? Nagkamali tayong lahat. Yung hindi nagkamali, siya ang unang bumato. No? At pagkatapos mong gawin ang mga bagay na ito, at sumunod ka sa sinabi ng Diyos, alam niyo yung 3 Hebrew children, no? Si Mesak, si Shadrach, si Abednego. Tingnan niyo, nung nanatili silang nanindigan sa salita ng Diyos, kahit na nandun sila sa Babylon, di ba? Amen. Hindi sila ayaw nilang kumain sa pagkain ng hari, ayaw uminom ng alak ng hari, di ba? Gusto nila gulay. Gusto nila gulay na lang. Eh, natakot yung mga tagapagsilbi ng tagapag-alaga sa kanila. Baka ipapatay sila ng hari. Sabi niya, kung walang magandang resulta, sabi niya, kakainin. Pero, pag nakita mo yung magandang resulta, sabi niya, yun ang kainin, yung mga gulay. Di ba? So, ganun, gumanda yung resulta. Pero may utos sa kanila na hindi pwedeng sumamba dun sa, di ba? Amen. Ang sino mang magdadasal at harap sa Israel, sa templo, huhulihin at ilalagay sa fiery furnace. Painitin ito ng 7 times. Tama? 7 times. Di, kung 100 degrees yung dati, gagawing 700 degrees. Aba, mga kapatid, halos ganun na yung init yung bumubuga sa eroplano. No? Mas mataas lang ng konti, 860 degrees eh. Nasa yung bumubuga. May sensor doon na 6, sinesensyon para ipid sa aircraft yung temperature, kung ilan yung temperature. Kaya pagka sumobra, may limit kasi. Pag sumobra, magbibigay ng warning light. Over temperature. Pagka may nasense na nasusunog dun sa... Kasi nakapaikot yung fire warning dun sa sensors eh. Sa loob eh. Pagka may sense yung sensor, magpipid dun, may apoy. Magbibigay ng warning. So, ganun mga kapatid. Itong mga Hebrew children na ito, at ganun din sa mga Israel. Sa mga Israel naman, no, nainggit sila, gusto nila ng hari.
Pero bago yun, humihingi na sila ng hari. Kaya nga, si Nathaniel, no, yung sagot niya, nung makausap ni Jesus Christ, no, nakita kita nung ikaw ay nagdadasal sa ilalim ng puno, sabi niya. Anong sagot ni Nathaniel? Ang sabi niya, you are the Christ, sabi niya, the Son of the living, the Son of God, sabi niya. Tapos, sabi pa niya, you are the King of Israel. The King of the Jews. So, ibig sabihin, naghihintay sila ng king. But the king that they are waiting for, he did not come like a real king na inaasahan nila na malaki na nakasuot ng nung kasuotang panghari. Hindi. No. They really need a king. And God answered their prayer. But when God answered their prayer, nung sinagot ng Diyos yung panalangin nila, hindi doon sa gusto nila. Hindi doon sa gusto ng Israel, ipadadala yung hari. Ipinadala ng Diyos yung hari na ipinanganak doon sa sabsaban na hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap na, bakit ganun? Dapat sa palasyo. Hindi, sa sabsaban. Sabi ng ating kapatid, meron pang manawang tae doon ng mga tupa, sabi niya. Pagkatapos doon siya ipinanganak. Sa mga straw, sabi niya. God knows their need, sabi niya. Alam ng Diyos yung kanilang mga pangangailangan. Kailangan nila ng hari. Kaya lang, sabi, and God knows our needs. Alam ng Diyos yung ating mga kailangan. But the trouble, sabi niya, it did not come the way they wanted it. So, na-discourage sila. Yung Israel na-discourage, no? Kaya nila ni-reject. They refuse Him, no? Ganon din ang mga Pentecostal ngayon, sabi niya. Yung Pentecostal nung una, sa former reign, tama. Pero yung Pentecostal ngayon, mali, sabi niya. Kasi gusto nilang makita, speaking in tongue lang, para may Holy Spirit. That's wrong, sabi niya. Hindi ganun. Hindi ganun. Gusto ng Panginoon, makita natin kung paano dadating yung Holy Spirit kung doon sa sinabi ng Diyos sa atin. So mga kapatid, so sinagot ng Diyos yung panalangin nila kasi siya yung answering God eh. Kaya lang, hindi dun sa gusto ng tao, kundi dun sa gusto ng Diyos. And He came in an unexpected way, unexpected time, and unexpected place. Unexpected place. Biro mo sa sabsaban ni panganganak kung magiging hari. But the called out one church of God, sabi niya, you are the King of Israel. Nakilala ni Nathaniel na siya ang King of Israel. Bakit? He is a seed. No? Si Sakeo, kahit na maliit siya ng ganun, umakyat siya sa puno, because he is a seed of Abraham, he accepted it. No? Saan? In an unexpected place. Nasa itaas ng puno. Doon niya, Sakeo, bumaba ka. Ngayon din, ay pupunta ako sa inyong bahay. Unexpected time, unexpected place. Di ba? Hindi naman niya in-expect na kakausapin siya ni Jesus. Diba? So ngayon, pag kumilos yung Diyos sa inyo, most of the time, in unexpected time, unexpected place, and unexpected way. Huwag nating iisipin na, sabi ni hindi, mga kapatid. Ganun. At kung kumilos yung Diyos, sometimes, and Elijah, when God talked to Elijah, in a still small voice na. Yung mountain, sabi niya, the realm, sabi niya, yung, so praise God. Dapat maramdaman natin yung still small voice ng Diyos, na katulad ng ginawa ng Diyos kay Elijah. No? At yung pangako ng Diyos na ma-body change tayo, it will come
in unexpected time. No? Unexpected way kung paano niya tayo babaguhin. Kailan? Hindi natin alam, mga kapatid. Tandaan na lang natin na hindi kukunin lang Diyos ang mga religions, hindi kukunin ang mga denominations, no? Ang kukunin ng Diyos ay church without spot, without wrinkles, and without blemish, no? Tandaan natin sa kinalalagyan nating panahon, no? Bago tayo magtapos. Sabi ng prophet, the same three classes of people nung time ng Sodom, kasi ito kasi yung binigay na sign sa atin. Sabi niya, so as it was in the days of Noah and Lot, sabi niya, nung time ni Lot, sabi niya, yung binigyan ng emphasis ng prophet, nung time ni Lot, there are three classes of people, sabi niya. Recognize these three classes of people, sabi niya. In the time of Lot, sabi niya, the people are Sodomites, sabi niya. Sabi niya, the people are Sodomites. The world where Lot was and his people, sabi niya. And the churches are formal and intellectual type, lukewarm and cold, sabi niya. You see the situation ngayon, no? Ngayon, maraming bansa ang nagkakasal na ng lalaki sa lalaki. Binibigyan ng yung equal rights, no? Equal rights. Sabi niya, yun yung lagi nating tingnan bago sunugin yung Sodom. Sabi niya, lalaganap ito, ang sodomy, lalaganap sa buong mundo. No? Kasi ang mundong susunugin, noon Sodom lang, and Gomorrah. Ngayon, buong mundo, sabi niya, the same three classes of people that you will see. Sabi niya. And it is a sign that the Lord is coming, is very nigh. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Makikita ninyo ang mga taong ito, sabi niya. Magiging formal ang mga churches, sabi niya. Lukewarm. Maligamgam sila sa pagtanggap ng tama. Tingnan niyo yung mga religion. Makupad sila, ayaw nilang tanggapin yung tama. Sinong denomination, sinong religion ang tatanggap ngayon ng mga message na ganito? Na lagi yung ikinukorek. Di ba? Isa bahay lang nga, kung lagi mong kinukorek, mag-ayaw. Yung kapatiran, tingnan mo, kung walang message na ganito, na dadaan sa pulpito o sa sharing, paano mo i-correct na, sister, ganito, ba't mo mali yan? Brother, ganito. Kala mo naman kung sino itong brother na ito, yung magsalita. Di ba? Mag-aaway pa kayo. Kasi ayaw mako-correct. But the preaching, it cannot stop. Amen. The Lord Jesus, you cannot stop Jesus Christ. You cannot stop the Word of God. Amen. Hindi mo pwedeng pigilan ito. It's up to you if you will follow, no? Kung tatanggapin mo o hindi. But it will never change because it's from God. Amen. Unchangeable. Amen. Ngayon, kung di ka magbabago, it's up to you. Yung kung ang predestination mo, hell, so be it. Diba? Pero kung destination mo, predestined ka to go to heaven, ayun nga, no, mali pala yun. Dapat, hindi ko dapat ginagawa yun. So, walang denomination, walang religion na ipinangakuan ng Diyos na pupunta ng langit. Ang pangako nandun kay Jesus Christ at dun sa church. So, saan ka pupunta ngayon? Sa Word of God. Ito yung church. Upon this rock, I will build my church. Hindi nag-build ng, I will build Catholic, I will build Protestant, I will build Baptist, I will build. Hindi ganun yung pangako ni Jesus Christ, the church. Saan niya? Upon this rock, I will build my church. Upon this word, the word of God, upon the rock. Who's the rock? It's Jesus Christ. Siya ba itong panunok na nireject ng mga tao? So, upon this rock, doon nakatayo ang church ng Panginoon. No? They are all lost, sabi ng prophet. So, yun ang mga churches ngayon, lukewarm. Sabi niya, maligamgam sila sa pagtanggap ng katotohanan ng salita ng Diyos. Tama naman, di ba? O, tingnan nyo, share nyo nga. Share ninyo kung yung mga churches. Except na lang kung merong isang agila doon.
na makakarinig. Lalabas yung agila. Kasi agila siya eh. No? Yung hindi agila, hindi mo mapapalabas yan. At nandito tayo ngayon, dito sa isang bahagi ng tatlong klase ng tao sa buong mundo ngayon. And there was Abraham. Abraham. Nandun din si Abraham. Di ba? Kaya lang, nasa labas siya ng Sodom and Gomorrah. Anong sabi niya? A separated group outside Sodom and Gomorrah. The called out one's church. Yung mga tinawag na palabas, yun ang church, yung tinawag na palabas. So, ngayon, sinong pinuntahan nung tinawag niyang Elohim? It's Abraham only. Di ba? Ang pinuntahan lang ng angel na yun, na isa, sabihin natin, pero tinawag ni Abraham na Elohim, my Lord. So, Elohim means Almighty God. Di ba? Yun lang ang pinuntahan ngayon ng Almighty God na ito na Elohim. And Abraham is the church na pinili. Without spot, without wrinkles, without blemish. And this is the church na nandoon kay Abraham na yun lang ang pinuntahan para kunin. The rest of it, they were all burned. Sinunog lahat ang Sodom and Gomorrah. No? Never go to Sodom. Never go to Gomorrah. Never go to this lukewarm church. Susunugin ito ng Panginoon. So, saan ka pupunta? Pumunta tayo sa binhi ni Abraham. Sa salita ng Diyos. Yung called out one's church. No? And then, you will see yourself, you are not anymore yourself. You are Mrs. Jesus Christ. You are, and, tingnan ninyo, pagka tinanggap ninyo yung ganon, Abraham, he was Abram before. Ang pangalan niya, Abram. Dahil tinawag siya ng Diyos palabas, he called his name, he changed his name to Abraham. And Sarah. Diba? So, pag tinawag ng Diyos, mayroong pagbabago. At nung tinawag tayo, tinanggap natin ng Diyos, nagkaroon tayo ng pagbabago. A new name. You are Mrs. Lord Jesus Christ. Tayo ngayon ang nandito. So, He only changed our name according to His will. No? Kasi, hindi naman talaga yun ang dapat na tawag sa atin eh. Binago lang ng tao. So, ibabalik ka ng tao, ng Diyos, doon sa tama. Kasi, doon kanya talaga inilalagay eh. Kaya lang pinalitan ng tao. So, praise God. Bakit kaya ibabalik ng Diyos doon? Because He is unchanging God. That was His program before. No? Na dapat, nandoon tayo, eternal tayo, ibabalik tayo sa pagiging eternal ng Diyos. Kasi doon tayo dapat. Nabago lang ng tao. Nabago lang ng religion. So, praise God. So, believe to this unchangeable God working in an unexpectable way, unexpectable time, unexpectable place. Doon tayo manahan sa Kanya. God bless you, brothers and sisters. Hanggang doon lang. Praise God. Tayo muna tayo, mga kapatid. Brother Philip, si Brother Philip ang magko-closing prayer. Samahan ninyo muna ako, mga kapatid, sa pagpapasalamat sa Diyos. Alam nyo, hindi ko inisip na mahaba. Para sa akin, hindi naman mahaba ito eh. No? Para, kung pwede lang pa, pinaglalaktawan ko na nga yung iba eh. Kaya lang, ngayon ang daloy ng mga kapatid. So, praise God. Samahan niyo ako sa pagpapasalamat. Dakilang Ama, maraming salamat sa allotted time na ibinigay mo sa akin. Sa mga kapatid ko po, Ama, ang mga banal mong salita, ang kapangyarihan ng iyong mga banal na salita. Sabi mo na parito ka na ngayon dito sa balumbon ng aklat na ito. O Ama, tulungan mo kami. Powerful ang iyong mga salita, O Diyos. Nakakapag-create ito ng magandang atmosphere. Nakakapag-ayos ito ng buhay namin. Nakakapag-ayos ito sa lahat. O Ama, tulungan mo kami habang kami nag-aayos sa aming sarili, habang inaayos namin ang bawat bagay. O Ama, maging kalugod-lugod nawa ang bawat isa sa amin. I-bless mo ang bawat isa na naririto, O Ama, na nagsisipakinig sa iyong mga banal na salita. I-bless mo mga kapatid namin, O Diyos, na hindi nagkaroon ng pagkakataon na makadalo
Alisin mo ang mga balakid na ito, o Ama, sa mga kapatid namin. Ang anumang discomfort, kina Sister Malu. Lord God, nawa dumating sa amin yung lubos na kagalingan sa mga kapatid ko pong ito. O Ama, nawa lubos na makita. Bigyan mo ng kalakasan na makakilos ang mga katawan nila, na ang mga mensaheng ito ay ipinakikita na ikaw ang great physician, O Diyos. Ikaw ang nagtuturo sa amin na kung paano namin gamitin ang mga salita mong ito, na kahit na anong karamdaman, kayang paalisin ng mga banal mong salita, O Ama. At ito ay binigay mo sa amin upang magamit namin. Ito yung magiging kalakasan namin. Ang sabi mo, and this sign shall follow to them who believe. Na you shall lay your hand and to the sick, and the sick shall recover. Thank you, Father God. Hallelujah, Lord God. Salamat po, Ama, sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod. Ano man po ang hindi kalugod-lugod kung may nabanggit akong hindi dapat, sorry po, Panginoon. Hindi ko po sinasadya, O Ama. Ang desire ng puso ko ay makarating sa mga kapatid ko, tumanim ng malalim sa kanilang mga puso ang mga pangako mo, O Ama. That blessed assurance, O Panginoong Diyos. We don't know the future, but we know who hold the future, O Lord God. Salamat po, Ama, sa iyo po lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless you, brothers and sisters.